Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, saling ng galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, airs, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay, another day for tonight. Okay, for this evening, no? Shout out Sir Michael Casino. Michael Cancino. Okay, shout out po. Good day and good evening kay Sir Michael Cancino of Santa Barbara, Pangasinan. Hello, bossing. Hello po sa'yo. Hello po. Sino yung may tanong sa rifle? Sabi mo, nagla-live na ako, pwede siya magtanong. Okay? Unit ng ating airsoft. Ito, meron lang akong kwento sa inyo, no? Shoutout sa Sir Michael Cancino, no? Unang-una unit ng ating airsoft, ang napili niya is the M92 Beretta Taiwan. Okay naman, gwapo naman, di ba? The only, hindi, ganito, no? Sasabihin ko yung mga downside nito. Yung positive side and downside, okay? Beretta. Matandang baril. Di ba? Kayo na lang ang maglagay dun sa dun sa sasabihin ko, sa downside. Maaring sa inyo kasi, hindi downside yon. Pero sa akin, tinuturing kong downside. Maaring sa inyo, advantage niya yon. Maaring sa akin, 'di ba? Magkakaiba tayo ng opinion eh. Pero kayo na lang ang maglagay. Sasabihin ko na lang yung mga info regarding this, no? Okay, Beretta, full metal mula ulo hanggang baba. Hindi ko lang alam kung downside sa inyo yan, no? Or advantage niya yan, okay? Yung unit, mataba yung grip. Unang-una, pag mataba ang grip, nahihirapan yung bata, nahihirapan yung mga babae. Para lang siya sa mga malalaki ang grip na lalaki. Okay, kasi sa akin, ganito, no? Sa akin, kung mapapansin nyo, pag pinasok ko yung kamay ko, eksaktong-eksakto lang. Yung kamay ko, paliitin mo pa ng konti, hindi na magiging ganyan ang itsura ng daliri ko. Uumang na lang siya nandito. Which is mali yun pagdating sa baril. Okay? dapat yung grip mo, yung hammer, yung hammer ng, yung trigger ng barrel,
dapat nakaganito, nandito sa gitna ng daliri mo. Hindi pwedeng nakakawit lang ng ganon, or hindi naman pwedeng sobra-sobra yung daliri mo. Okay? Kailangan nandito lang, sa unang gatla, sa unang guhit ng finger mo. Nandyan yung trigger. Okay? Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ayan, hindi ko lang alam kung advantage sa inyo yun or disadvantage. Pangalawa, itong unit na to walang rail. Bakit siya walang rail? Kasi matandang unit na to mga ka-airsoft. Baka matanda pa to sa mga tatay natin eh. Di ba? Yung unit, naka-conventional front sight at saka conventional fixed rear sight. Okay? Ngayon, kung ikaw nagre-require ka ng special sight target sa unit mo, there's no way na may upgrade mo siya. Yan lang talaga siya. Okay? Walang rail, walang front and rear sight na optic, 'di ba? Tapos pag kinasa mo, ilak natin manually, hindi siya naka-fix outer barrel. Ayan ang pag-check ng fix outer barrel, forward and reverse. Ayan, hindi siya naka-fix outer barrel. It is because classic unit nga ito. Okay? Pag classic unit, hindi natin hanggat maaari, hindi natin fini-fix outer barrel, maliban na lang kung ni-request nung ating ka-airsoft. Pero hanggat maaari, never. Hindi natin siya i-fix outer barrel kasi mawawala yung pagiging classic ng unit. 'Di ba? Okay, then, release the magazine. Magazine naman niya, masasabi natin, pwede na rin, marami na rin naman mailalagay. Kaya lang hindi kasing dami ng mga mailalagay ng mga high kappa. Iba talaga pag mga high kappa eh. Okay? So, other than that, wala naman na. Kasi wala naman ganong features to. Tapos, isa lang sa confirm na masasabi kong downside nito is yung safety lever. Kasi ang safety lever ng mga Beretta madaling masira, especially kung i-access mo siya on one side only. Halimbawa, sa kaliwa lang, ibababa mo to, masisira yan. Kailangan si Beretta pag isa-safe, dalawang side, sabay. Tapos, yung pressure na i-apply mo is equal. Ayan, ganyan. Ayun. Unsafe mo, sabay din. Yan yung mga downside na nakikita ko sa isang Beretta. Pero kung yung unit is, sasabihin mo sa akin, ipandi-display mo lang, ilalagay mo lang sa cabinet, once in a while gagamitin mo, ikaw lang ang gagamit, hindi mo ipapahiram kay biyenan, sa manugang mo, sa lolo mo, sa tito mo, sa uncle mo, pwedeng-pwede naman. Kaya lang, kung yung unit gagamitin mo as daily pistol, I don't suggest mag-Beretta kayo. Kasi bakit? Ang Beretta matandang barel. Since matandang barel, bihira ang naghahanap. Since bihira ang naghahanap, halos walang pyesa. Okay? Yun ang downside nitong isang Beretta na to. Yun ang downside ng isang Beretta. Pero kung sasabihin nyo, pang display, pang collect, grabe siya, gwapo talaga siya, 'di ba? Lalo na to silver edition, gwapo talaga. Kaya lang nga, yun nga lang ang downside na nakikita ko. Kung sakasakali, halimbawa lang, wag naman sana, may masira. Masira yung lever, masira tong hammer, masira, 'di ba? Wala po kayong makukuhang piyesa nito. The only way na makapag-repair tayo ng isang Beretta kung kakatayin natin yung isang brand new. Okay? Halimbawa, sa hindi inaasang pagkakataon nalaglag to, nasira or nabasag ang slide. Sa tingin nyo ba meron kayong mabibiling slide ng isang Beretta? Ang sagot, wala po kayong mabibiling slide ng isang Beretta. Okay? Tapon na yan. Ngayon, the only way na ma-repair yan, kung meron tayong isang Beretta pa na pwedeng katayin. Ayun. Yun ang mga downside, no? Bahala na kayo magdesisyon. Basta ako, I'm just here, no? Nandito lang ako para i-guide kayo, para sabihin sa inyo yung mga totoo regarding sa unit, no? Dito sa Big Man, makakaasa kayo na magsasabi tayo ng totoo. Hindi tayo rito bolero,
hindi ko kayo papaikutin dito. Wala akong mapapala kung papaikutin ko kayo kasi wala akong kasiguraduhan na bibili kayo eh, no? Basta ang importante rito, bibili ka man o hindi, matututo ka sa mga live ko. Okay? Wala namang ibang ganyan na nagtuturo ng ganyan, maliban lang dito, no? May budget meal po kayo. Yes, Tyron, meron naman budget meal. Pero Tyron, no, dapat mong malaman na yung budget meal, ang pinakamurang unit, siya yung mga unit na pinakawalang kwenta. Okay? Kung sa tingin mo, bagay sa pagkatao mo, bagay sa'yo, yung unit na walang kwenta, go for the budget meal. Pero hanggat maaari, pag-isipan mo muna, ang budget meal, gawang Lunes, sirang Martes. Kaya naging mura kasi walang kwenta. Tatandaan nyo, walang unit na maganda, na matibay, na malakas, na tumatagal. Okay? Ang unit na mumurahin, ang unit na budget meal, sila yung mga unit na gawang Lunes, sirang Martes. Ngayon, kung sa tingin mo sa pagkatao mo, bagay na bagay yung mga budget meal, bagay na bagay yung mga China unit, wala na po akong magagawa doon, no? Pero hanggat maaari, ang sinasabi ko sa inyo, kung yung unit na kukunin nyo ay budget meal, gawang Lunes, sirang Martes, China unit, mas maganda pang wag ka na mag-airsoft. Mas maganda pang yung pera itabi mo, nasa sa kamay mo na lang. Kaya bibili ka ng unit na budget meal, tapos yung unit na yon kinabukasan sira. 'Di ba? Sayang lang yung pera mo. May kanta tayo diyan. Sayang lang pera ko, 'di ba? Pinambili ng budget meal. Oh, 'di ba? Kung tinabi ko sana may pera pa ako. Oh, di ba? 'Yun, di ba? Kung yung unit mo, ganito no, papakitaan ko kayo. Oh. Budget meal. Kung sa tingin mo bagay sa iyo yung ganitong unit na budget meal, pwede. Pero kung sa tingin mo hindi mo deserve yung budget meal, ito. Kaya ito naging budget meal, kaya naging mura to kasi low quality tong unit na to. Low quality. Okay? Guwapo, 'di ba? Sa unang tingin maganda, 'di ba? Pero wag kayong magpabulag. Tingnan nyo. Low quality oh. Oh, 'di ba? Budget meal to. Sa tingin mo, isa kang ama, ulirang ama na nagtatrabaho para mabuhay mo yung mga anak mo, mabuhay mo yung mahal mong asawa, mabuhay mo yung pamilya mo. Minsan ka lang mangangarap magka-airsoft, pupunta ka sa budget meal. Kung sa tingin mo, after ng pagiging mabuting tao, deserve mo yung unit na budget meal, wala na po akong magagawa doon. Okay? Pero pag-isipan mo, kung yung unit, yung budget mo pang budget meal, huwag kang bibili ng airsoft. Dagdagan mo pa para makakuha ka ng unit na quality. Okay? Huwag kang papayag na ang unit mo budget meal. O, tingnan mo. Payag ka, ganyan yung unit mo. 'Di ba? O? Kawawang kawawa ka naman sa mundo kung ganyan ang pinapangarap mong unit. No? Tandaan mo, ang isang bagay, kaya naging budget meal, walang kwenta. Pero pag yung unit quality, hindi siya budget meal. Okay? Mas maganda pang huwag ka na lang bumili ng airsoft kung ang unit na bibilin mo, budget meal. Okay? Oh, budget meal, gawang Lunes, sirang Martes, quality unit. Pucha, walang kakalog-kalog, oh. Oh, di ba? Oh, ayan, hawakan natin, oh. Oh. Walang kalog, di ba? Oh, ito, hawakan natin, oh. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. O, di ba? O, kalugin natin, ha? Ano mas maganda yung ganito? O, yung ganito? O, di ba? Hanap ka ng unit,
ang basihan mo, budget meal, wag ka na lang bumili ng airsoft kasi wala ka pang sakit ng ulo. Di ba? Hindi kasi basihan yung pagiging budget meal para magka-airsoft. Ano ba yon? Komo newbie ka, komo baguhan ka, kukuha ka ng unit na budget meal. Pag kumuha ka ng unit na budget meal, baguhan ka, newbie ka, forever ka na lang magiging newbie. Hindi ka na-aasenso. Bakit? Kasi yung unit mo, everyday sira. Yung unit mo, hindi mo maramdaman yung pagiging matindi niya. Di ba? So, ano mangyayari? Everyday sira, hindi ka nag-e-enjoy, ano mangyayari? Magki-quit ka. Di ba? Pag nag-quit ka, ipapamalita mo pa sa pinsan mo, sa barkada mo, sa best friend mo, sa tatay mo, huwag kayong mag-e-airsoft. Pangit ang airsoft. Laging sirain. Oh. Bakit naging pangit yung airsoft sa paningin mo? Kasi doon ka pumunta sa unit na budget meal, di ba? Mahilig ka dun sa unit na budget meal. Kaya ang nangyari hindi mo na-enjoy yung paglalaro mo, di ba? Kasi puro budget meal, di ba? Pero kung napunta ka dun sa unit na quality, di ba? Napunta ka sa unit na quality. Pucha, mayat maya enjoy kang i-upgrade siya. Mayat maya enjoy ka na gamitin siya kasi bakit? Quality siya eh. 'Di ba? Sa tingin mo ba i-upgrade mo yung isang bagay na hindi ka nag-e-enjoy? 'Di ba? Ako pag isang bagay hindi ako nag-e-enjoy, tinatapon ko. 'Di ba? Oh, pero pag yung unit nag-e-enjoy ka, feel na feel mo yung lakas niya, feel na feel mo yung quality niya. I-upgrade mo. Tingnan mo to, oh. Normally, wala namang scope sa ibabaw. Pero dahil maganda yung unit, worth it i-upgrade. Oh. Oh. Diba? Oh. Pero kung ganito unit mo, i-upgrade mo pa ba? Hindi na siguro. Diba? In-upgrade mo siya, ang gwapo niya, pero still, China unit siya. O, di ba? Ako, nagsasabi lang po ako ng totoo, mga ka-airsoft. Hindi para bolahin ko kayo, no? Hindi para bolahin ko kayo. Iputok ko sa iyo yan. Okay. O, black ka na, ha? Bad vibes ka. Black ka na. Hindi mo deserve dito sa page namin, ha? Okay. CJ Gara. Okay, ang Gara mo, no? Black ka na. Hindi dito, respetuhan tayo, okay? Re-respetuhin ko kayo, respetuhin nyo ako. Ngayon, kung mambabastos kayo, wala kayong kwentang tao, okay? Black ka na, hindi ka deserve para dito sa page namin, okay? Dito, respetuhan, kung ugaling Baste ka, ugaling Duterte ka, ugaling Baste, na naghamon, tapos, o umalis, wag ka na rito, okay? Hindi ka namin kailangan dito, okay? Sana soon makabili ako, sir. Gaganda ng unit, sabi ni Ryan Elias. Nasa magkano po yung entry level na may re-recommend nyo? Sir Joe Cruz, ang pagpili po ng tamang airsoft is yung nababagay unang-una sa grip mo. Tapos, bagay sa grip mo at saka syempre gusto mo yung itsura, no? Yung entry level kasi na sinasabi mo, mahirap magbase dyan, baka hindi mo rin magustuhan yan, no? Pero just to para rin masagot yung tanong mo, mag-PM ka po, bossing, para mabigay sa iyo yung eksakto bang detalye, di ba? Okay. Nasa magkano pro price range ng quality unit? Bossing, mag-PM ka, okay na yon yung Gara? Ha? Hindi mo nakita agad? Okay, no? Pag susunod, pag meron kayo nakitang ganyan, huwag nyo nang patagalin. Kasi walang kakwenta-kwenta mga tao yung ganyan eh, di ba? Mas maraming matinong nag-e-airsoft, dapat yun ang pagpokusan natin. Kevin Mark Ramilio, good PM Sir Bigman, may message po ako.
Sir Joe Cruz, salamat po, boss. Sir, PM ka po para malaman mo yung detalye, no? How much po CZ Shadow, Ryan, KJ, Isla, Kapinpin, bossing, message ka po para malaman mo yung eksakto at saka buong detalye. Okay, so let's begin mga ka-airsoft, no? Yung unit ng ating ka-airsoft, Michael Cancino, ganito. Pero all of a sudden, bigla siyang nagpalit ng 2011. Tulad nga ng sinasabi ko, itong unit na to, okay siya, pang display. Okay? Hindi siya okay kung gagamitin mo as your daily pistol na pang-alis ng stress. Bakit? Himbis na maalis yung stress mo, pag ganito yung unit mo, madadagdagan yung stress mo. Bakit? Pag ito nasira, walang piyesa kang mabibili. Maniwala kayo sa akin, no? Pag ito nasira, wala kang piyesa. Ang gagawin mo rito, itatambak or ibabasura mo na lang or ibebenta mo ng presyong patapon. Okay? Ngayon, ang pinili niya is the 2011. Grabe naman itong pinili niya. Competition grade unit. This is a 2011 High Kappa edition. Kung tawagin natin to Godfather Edition 5.1 series. Bakit 5.1? Kasi meron nitong 5.9, merong 6, sorry. Walang 5.9. 5.1, 6.0. Oh, di ba? May 6.0 version ito. Itong unit na to, ang upgrade na nakakarga, fixed outer barrel. Okay ang pag-check ng fixed outer barrel, pinapatong ko yung daliri ko, fixed outer barrel. Hindi ko iniikot upside down, hindi ko nile-left and right. Okay, yun ang pag-check ng fixed outer barrel. Patong mo yung daliri mo. Okay, fine-tuning, trigger job, fine-tuning, fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka hapa rubber. Ang upgrade na nandito sa loob na to, 5. Yung upgrade na 5 na yan, kung susumahin mo, nagkakahalaga yan ng 9,500 to 11,000. Kaya sa upgrade at upgrade pa lang, panalong-panalo ka na. Okay? Upgrade na nandito, 5 upgrade. Bagay na wala sa unit ng iba. Okay? Kasi dito sa Big Man, ina-upgrade namin yung unit. Okay din po ba, boss, ang double bell na M4? Thank you. John Christopher Ercilio, tatapatin kita, ha? Nagtanong ka kasi, sana wag mong ikakasama ng loob. Okay? Sasabihin ko sa iyo, hindi. Okay? Wag mo ikakasama ng loob, ha? Ang double bell, yan yung unit na pinakawalang kwenta. Bossing, to ha? Hindi ko balak basagin yung trip mo. Nagtanong ka kasi. Okay? So, nagtatanong ka, tinatanong mo yung opinion ko. Okay? Kaya ngayon, sasabihin ko sa iyo yung totoo, ang double bell, ang unit na pinaka walang kwenta. Ayan ha? Opinion ko yon. Everyone is entitled for his or her own opinion. Tinanong mo ko, sasagutin ko. Ang double bell, ang unit na pinaka walang kwenta. Okay? Ayan ha. Sinagot lang kita, bossing. Tinanong mo ko di ba? Hindi ko gustong basagin yung trip mo kung nakabili ka na ng double bell or gusto mong bumili ng double bell. Pero, ang double bell, ang unit na pinaka walang kwenta. Ayan ha. Diretso lang kita sinagot. Mahirap naman, paasahin kita Mahirap naman, sabihin ko sa'yo, pwede na, okay naman, binobola kita nun. Pwede na yan, okay naman, binobola kita. Ngayon, ikaw naman, napabili ka. Patay na, ito na. Sabi kasi ni Big Man pwede naman daw yung double bell Kaya yun ang binili ko. Sakla. Di ba? Ginamit mo yung salita ko para bigyan ng lakas ng loob yung sarili mo doon sa unit na yon. Di ba? Mas maganda nang sabihin ko sa iyo yung katotohanan. Di ba? Kesa, ito, mas maganda nang sabihin ko sa iyo ampon lang kita. Di ba? Pero sasabihin ko sa iyo na anak kita. Tapos malalaman mo, pagpatay na ako, malalaman mo, ampon ka lang pala. Di ba?
mas maganda ngayon na malaman mo na ampun ka lang kaysa malalaman mo pa pagtagal ng panahon or malalaman mo pa sa ibang tao. Di ba? O, yun. Okay, boss, ha? Tinanong mo ako, sumagot lang po ako, at ang sagot ko, yung diretsong kasagutan na masakit pakinggan. Pero, mas kapupulutan ng aral. Okay, no? Ano, boss, magandang brand ng M4? Thanks sa info. Marami pong magandang brand ng M4. Depende na lang po rin po sa budget mo, no? Magandang brand ng M4. Kung akong tatanungin mo, hindi ako pupunta sa China. Number 1 sa akin, Lonex. Pangalawa, King Arms. GNG. Crytek. VFC. Ano pa ba? SRC. Oh, yan yung mga matitindi talaga. At saka meron talagang ibubuga, no, sa mundo ng baril. Okay? Bumili ka double bell. Pucha, binili mo double bell. Bandang muli, i-upgrade mo gearbox. I-upgrade mo laman loob. I-upgrade mo inner barrel. Pucha, pag sinuma mo yung ginastos mo sa double bell, kapresyo mo na yung Lonex. Di ba? Kapresyo mo na yung SRC. Yan yan. Kahit anong gawin mo, double bell, Lonex, stock ng Lonex, full upgrade ng double bell. Kahit anong gawin mo, hindi kayang tindigan ng full upgrade na double bell yung stock ng Lonex. Iba pa rin talaga ang Lonex. Iba pa rin yung mga mid-class and high-end rifle. Okay? Kahit anong gawin natin, bossing. To double bell to. Sample na lang, double bell yan, ha? Kahit anong gawin natin dito, kahit i-upgrade natin, fine-tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, hop-up rubber, anti-freeze nozzle, kahit lahat ikarga natin dito, hindi pa rin niya kayang tapatan to. Di ba? Kaya mapapansin nyo, hindi ako nagbebenta ng double bell kasi lifetime warranty ako. Pag nagbenta ako ng double bell at everyday sira, putya, ano na lang ang mangyayari? Everyday kung binabayaran yung unit nyo sa gunsmith. Di ba? Pero pag bumili ka ng unit na quality tulad nito, walang kalog, double bell, quality, double bell, quality. Pag ganitong binili mo, putya, talaga naman, ang gagawin mo na lang sa buong buhay mo, maglalaro. No? Never kang magpapa-repair. Sa totoo lang yan, no? Okay, good evening, Idol Big Man, sabi ni Ron Melos Gomez. Hindi makapag-PM sa page nyo, sabi ni Kapinpin. Imposible naman po. Kasi yung umorder nito, nakakapag-PM sa page po namin di ba? Imposible naman po. Pero ipapamessage ko po kayo. Tignan po natin. Pa-check nga yung Kapinpin. No? Okay, so 2011, from this, nagpalit siya ng ganito. What is good and special about this? Most of the 2011 comes with beaver. Okay? Ano ba silbi niyang beaver? Safety features yan na inilagay sa unit mo para just in case hindi magkakaroon ng aksidente of misfiring. Okay? Ayan, makikita nyo most of the unit merong beaver tail. Pero itong unit kasi na to, meron din naman. Pero competition grade to. During the competition, hindi mo na kailangan yung mga safety pin. Nagiging cause of delay kasi yan. Pero kung yung unit mo gagamitin mo as daily pistol, kahit walang beaver tail, kailangan may beaver tail para safety ka. Kita mo ipuputok ko to. Hindi ko pipindutin to. Puputok siya. Diba? Pero tignan nyo to. Ipuputok ko to. Hindi ko pipindutin to. Tignan nyo. Hindi siya puputok kasi hindi nakapress to. Pero pag prines ko to, puputok siya. Diba? Yun ang pinakasilbi ng beaver tail. Okay? Competition grade optic front, rear. Merong rail for the upgrades. Napakaganda niya, napakalupit. Two-tone color. Diba?
Okay. Ngayon, test fire natin. Itong unit na to is capable of 12 kg. Meron tayong 14, meron tayong CO2, meron tayong 12. Ito compatible with 12, okay? Wag nang gagamitan ng, ito nga pala, isa pa. Itong unit na to is, full steel CNC. Okay? Tignan natin yung Beretta. Ayaw. Tignan natin itong isa. Ayaw din. Ito, full steel CNC. Bakal. Okay? Ayan. Yan yung sinasabi ko, no? Okay, ngayon to, lagyan natin ng gas up. Silicone oil muna pala. Huwag natin kakalimutan mag-silicone oil, okay? Kasi pag nakalimutan mo, kawawa naman yung unit mo. O, press the valve, then spray. Okay. You need to press the valve para open yung valve, papasok yung oil. Okay? Then, inlet. Kunin natin yung unit kasi i-lock manually, spray tayo sa slide stopper, then spray tayo sa nozzle doon sa loob. Then release, then rest. Lagay tayong bala, mga airsoft, no? Bala muna. Hatakin pababa, then put your other tab here para kung mabitawan mo to, sasaluhin ito kasi baka mabasag ito. Dito ilalagay yung bala, hold it tight, pump down. Okay. Yung bala, pag ganyan na nangyari, bungi-bungi, ang gagawin ninyo, kalagin ninyo sideways para umalign siya. Ayan, naka-align, di ba? Ayan, dagdagan natin. Maximum rounds ng isang magazine is 27 rounds. Pero ang recommended ko lang is 20 to 23 rounds. Okay? Ngayon, upside down, then press down. 1, 2. Okay, Big Man! Bakit naman 2 seconds lang? Bakit yung kapitbahay ko, yung biyenan ko, yung kapatid ko, at yung pinsan ko, nilalagyan nila ng 5 seconds? Bakit sa'yo, 2 seconds lang? Kasi yung unit po namin is upgraded unit. Matipid siya sa gas, pero hindi siya ganun ka-aksayado. Okay? Matipid siya sa gas, FPS, malakas pa rin, di doon ka na sa matipid na unit. Yung 2 seconds na nilalagay namin can fire 50, 60, minsan up to 70 rounds. Yung 5 seconds na nilalagay nung iba is good only for 30 rounds. Ganon kalupit ang upgrade ng Big Man. Pasok! Kasa! Ready to fire. Lucas, firing! Pagpapirin natin si Lucas, syempre. Boss! Good evening po. Pwede po ba upgrade ang Glock 17 Gen 5? Glock 17 Gen 5 plastic body. Hayaan mo na lang yan. Huwag mo nang i-upgrade yan. Kung gusto ko itang perahan, sasabihin ko, tara, upgrade natin. Tara, i-fix barrel natin. Tara, padala mo sa akin. Upgrade ko yan. Kung gusto ko itang perahan. Pero bakit ang sabi ko, Glock 17 Gen 5 plastic body, hayaan mo na yan. Kasi, para sa ikabubuti ng unit mo yon. Okay? Kung gusto kitang perahan, sasabihin ko lang, tara, padala mo rito, upgrade ko yan. Di ba? Worth it by upgrade? Hindi, kasi plastic body. Di ba? There will come a time na bibitak yung plastic body. Kung gusto mo ng malakas na unit, bumili ka ng malakas. Hayaan mo na yung Glock mo. Kasi pag yung Glock mo, pinilit mo ko, pinalakas natin, sinisira lang natin siya. Di ba? Yun. Firing! Okay. Explain mo. Open slide. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, press the hammer by pressing the trigger. Iyon. Kita nyo? Di ba? Thanks, may natutunan ako sa God bless, sabi ni John Christopher Ercilio. Thank you, bossing! Okay, sabi ni Alan Villarisa, blessed Sunday, sir. Share done. Thank you sa mga nag-share. Medyo elaborate ko lang yung kanina, no? Sabi ko kasi, pag ang unit mo Glock 17, hayaan mo na lang. Bakit? Ano ba ang karakteristik ng isang Glock? Ang Glock,
lalo na Gen 5, I will assume na yung unit na sinasabi niya is WE. Okay? Ang Glock, plastic ang body. Hard polymer plastic. Ano ba ang mas madaling masira? Plastic or alloy? Di ba mas mabilis ang plastic? Kung yung alloy nga nasisira, yung plastic pa kaya? Di ba? Yung unit mo kasi is WE Taiwan. Ang WE Taiwan, ang ginagamit na materyales na alloy is recycled alloy. O, di ba? Recycled alloy yan. So, since recycled alloy, hindi na basal alloy, medyo malambot siya kumpara mo doon sa basal alloy. Diba? Ang gumagamit ng mga recycled alloy is Double Bell, ENC, and WE. Okay? Ang gumagamit ng recycled alloy. Ngayon, recycled alloy na nga yan, papalakasin pa natin. Kasi sabi mo, pwedeng diba? Ang tanong mo, pwede bang i-upgrade? Diba? I will assume na, syempre, kaya ka nga nag-upgrade kasi para lumakas. Diba? Ang tanong mag-upgrade ka ba ng ganun rin lang ang, 'di ba? Ang mo, ang resulta, 'di ba hindi? Kaya ka mag-upgrade kasi gusto mo lumakas. 'Di ba? Ayun. Ngayon, ang tanong, plastic pa rin kasi, kaya hindi advisable. Kung gusto, sabi ko nga kanina, kung gusto kita perahan, sabihin ko sa'yo, tara rito, padala mo, upgrade natin. Diba? Pero ayaw kasi kita, hindi ko kasi ugali yung mamera ng tao, yung manloko. Kaya sasabihin ko sa iyo, yun totoo. Huwag mo na siyang i-upgrade, hayaan mo na siyang ganyan. Diba? Pag in-upgrade mo yan, baka meron pang ibang masira, magkasisihan pa tayo. Ang ganda-ganda naglalaro ka, tapos in-upgrade natin. Bandang huli, imbis na naglalaro ka, anong ginagawa mo? Nagpapagawa ka. O, diba? Ma-hassle ka. Okay? Pasensya ka na, hindi ko gustong basagin yung trip mo, pero dun lang ako sa totoo. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung totoo, kung ano yung tamang-tama para sa unit ninyo. Okay? Lalong-lalo na yun, syempre, hindi mo naman sa amin binili yan, walang warranty yan. No. Diba? Kung sa amin mo binili yan, may warranty yan, lifetime pa. Kung hindi naman sa amin, wala talagang warranty yan. No? Kasi, big man lang naman ang nagbibigay ng warranty. Lifetime warranty. Okay? Boss, Ryan David. Boss, yung MEU 1911 po, bossing. Anong MEU 1911? Anong tanong mo dyan, bossing? MEU 1911 is a Taiwan unit made by the WE. So, ganun rin, recycled alloy. Okay, hindi advisable i-upgrade kasi pag nasira, malambot lang, recycled alloy. Unang nasisira sa M1911 is the disconnector. Pangalawang nasisira sa 1911 is the nozzle. Medyo madugo pag nasira ang disconnector, medyo madugo pag nasira ang nozzle. Kahit anong gawin natin sa 1911 mo, kahit anong gawin natin sa Glock mo, hindi niya kayang tindigan, tayuan ang 2011. Ayun. Ang dami kong sinagot kasi, ang tanong niya, bossing 1911. Anong sasagutin ko doon? Kaya sinagot ko na lahat. 'Di ba? Para completos recados na nga, sabi nila, 'di ba? Yun. Wala siyang follow-up question. Ano yung tanong niya sa 1911, 'di ba? Mema lang, meron lang siya matanong, pero yun, sana nandun na yung sagot, 'di ba? Okay, so ano ba? Meron pa bang question? Unit po, may scope na yellow. Paulo Velasco. Lahat ng halos ng unit, basta 2011, kanina pa ako sabi sa'yo, 2011, lahat halos ng unit pwede naman lagyan ng scope. Okay? Nasa sa'yo na lang yung kung ano yung gusto mong gamiting unit. Lahat ng unit pwedeng lagyan ng scope, halos lahat ng unit pwedeng pormahan. Okay? Yun lang ha. Ito kasi tinatanong mo, big man commemorative unit to. Matagal nang wala nito kasi limited edition lang to by Big Man. Okay, wala kang makikitang ganitong unit. Big Man commemorative unit to. Binenta namin to dati, 50 pieces dumating nito. Okay? So, wala kang makikita nito. Ayun. Nasaan na tayo?
Baka may meron pang mga tanong na kailangan nating sagutin. Ano yan? Okay, ano po masasabi niyo sa ENC MK18 AEG goods po ba? Regarding MK18 ng ENC, okay naman yan, no? Masasabi ko kasi ganito, ang ENC kasi is China, no? Pero yung binanggit mong MK18 is nabibilang yan sa high-end China. Kasi ang ENC may mga low quality unit. Yun yung low China. So, nabibilang yan sa high China, sa high quality China. Masasabi sa MK18, goods na goods, pwede na. Ang downside lang ng MK18 for me, masyadong mabigat kasi full metal. Alagaan mo lang siya, wag mo hayaang magasgas, wag mo hayaang tumumba, kumayod, kumayas, para mapanatili mo yung pagiging maganda niya. Di ba? MK18, the best naman. By the ENC. Kaya lang, yun nga, ingatan mo lang, no? Ingatan mo lang. Kasi, bakit ko pinapaingatan sa'yo? Kasi pag yan, natuklap yung powder coat, ang tendency, lalabas yung pagiging alloy. Okay? Pag lumabas na yung pagiging alloy, yun na yung pagsisimulan ng corrosion. Pag yung alloy nagkaroon ng corrosion, rumurupok na siya. No? There will come a time na yung corrosion, pag makapal na, papasukin na ng moisture yan, kaya mo nang baliin yung alloy. Rumurupok. Okay? Kaya ako sinasabi na ingatan mo yung coating niya. Pag nasira yung coating niyan, that is the start na magko-corrode na yan. Magkakaroon ng corrosion. Kung ang bakal, meron tinatawag na kalawang, ang pinakakalawang ng isang alloy ay yung corrosion. Umido. Okay? Nagpupulbos ng puti. Ang tanso, meron ding kalawang. 'Di ba? Lahat ng metal, meron ding kalawang. Okay? Gold nga may kalawang eh. Ang silver may kalawang. 'Di ba? Magkakaiba nga lang ng klase ng kalawang. Just to answer your question, kamusta ang MK18? Okay yan, kasi nabibilang yan sa mga high-end China. Hindi low-end yan eh. Ngayon, ingatan mo lang yan sa pagkagasgas, sa corrosion, kasi doon magsisimula nalalambot yung alloy niyan. Alloy kasi yan eh. Okay? Sana nasagot ko ng matino, ng kompleto yung tanong mo. Thanks, boss! Ayos, nasagot mo na, sabi ni Ryan David. Ano po ba difference pag upgraded na? Replay mo yung video natin, replay mo yung mga vlog ko, malalaman mo kung ano yung difference. Kasi na-discuss ko na eh, di ba? Okay, napapalitan po ba yung hammer ng Glock 17? Yes, napapalitan ng hammer ng Glock 17 isang buong assembly. Hindi pwedeng pira-pirasuhin, isang buong assembly yan, medyo may kamahalan. Hammer assembly na original na part out, nasa 1.9. Replacement na hammer assembly nasa 1.314. Okay? Yung original na galing mismo sa unit, 1.9. Okay? Yun. Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Jordan. Okay? Baka meron pang pahabol question. Grabe, umuulan na naman. Salamat sa info, bossing. The best talaga ang sagot. Sabi ni, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Pero, bossing, totoo yun. Tapos, isa pang advice. May rifle ka? Oh. May rifle ka, naglaro ka, natapos ka na. Itatabi mo na, bago mo itabi, basahan na malinis, silicone oil, lagyan mo konti, punas. Bakit kailangan punasan? Para yung mga acid na pawis natin, na nasa kamay natin, na naihawak natin dito, hindi sirain to. Ang sumisira sa coating, sa powder coated ng unit natin, is yung acid na naiiwan dyan. Eventually, kumakapal, yun yung nagpapapangit sa unit. Okay? Katatapos mo lang gamitin, yung unit mo, kuha ka na malinis sa basahan. Isprayan mo konti silicone oil, ihilamos mo. Huwag kang tatamarin. Pag tinamad ka, yun na yung pagsimula ng pagkasira niya. Pag lagi mo pinupunasan yan, walang acid rain yan, ay walang acid ng kamay natin, laging mukhang bago. Okay? O yan. Payo yan ha. Hindi tinuro sa'yo nang binila mo yan, pero ibinunyag at tinuro sa'yo ni Big Man. Okay? Ngayon,
kung papakinggan mo yung tinuro sa'yo ni Big Man, you will thank me later. Pero kung hindi mo papakinggan, suffer all the consequences later, and I will laugh at you. Di ba? Pero pag pinakinggan mo ako, you will thank me later. Sabi ko sa iyo yan. Sigurado yan, no? Hindi tayo magsasabi ng hindi totoo, hindi tayo magsasabi ng bagay na hindi papakinabangan ng ating ka-airsoft, di ba? Kaya, yun. Magkaiba po hammer ng set ng 1911, 2011 at ng Glock. Yes, magkakaiba yan, no? Hammer LE, syempre nakita nyo naman, ang Glock nasa loob ang hammer assembly, ang 2011 mataba, ang 1911 manipis pero nasa labas, di ba? Okay, yun lang muna for now mga ka-airsoft. Humaba yung live natin, naiinip yung ating ka-airsoft na si Sir Michael Cancino. Hello Sir Michael Cancino. Bossing, ito na po yung unit mo, ready for packing and for shipping. Okay mga ka-airsoft, lahat po tayo na mula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod,